Natatakot ako. Pero paano kung malaman niya sa kanyang kambal? Paano kung kunin niya sa akin ng mga anak ko once he finds out? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikalimang kabanata. Nanatili lamang na nakayuko si Neri. Hindi siya makapaniwala na sa tinagal-tagal ng panahon, muling magtatagpo ang landas nilang dalawa ng lalaking iniwan na lamang niyang bigla sa ere noon. Mabuti sana kung siya lamang ang makakakita rito. Pero ngayon ay kasama niya ang dalawa niyang anak. At halos hindi na siya mapakali dahil tila ba kumakarera sa bilis ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi alam ni Neri ang gagawin dahil hindi rin naman nagsasalita si Don at nananatili lamang na nakatingin sa kanya at sa dalawang bata. "Mommy, hindi pa po ba tayo mag-i-eat?" Tanong ng isa sa mga kambal ni Neri. Nailang na tumingin si Neri kay Don at saka nagmamadali nagpaalam. Mauna na kami." Mabilis na wika ni Neri, sabay hawak sa kamay ng dalawang anak at yaya kay Juliet na lumabas na. "Ha? Teka, hindi pa ako nakaka-order." Naguguluhang sabi ni Juliet nang lapitan siya ni Neri at ayain ang lumabas. Pinanlakihan na lamang ito ng mata ni Neri at nagmamadaling giniya patungo sa labas ng restaurant. "Babe? Babe, can you hear me?" Pagtawag ni Luisa sa atensyon ni Don at ipinitik nga niya ang daliri niya sa harap nito upang bumalik na ito sa wisyo. Ha? Nauutal na tanong ni Don. "I said, hindi pa ba tayo uupo to eat? Come on, let us place our order na." Sagot ni Luisa at saka nagtungo sa pinareserve nilang mesa sa restaurant. Habang si Don naman ay saglit pang tumayo sa harap at saka nilingon si Neri na ngayon ay malayo na sa kanya. Habang kumakain ang dalawa, ay kapansin-pansin ang pagiging tulala at wala sa sarili ni Don. Nihalos nga hindi niya galawin ang kanyang pagkain. Bagay na ipinagtaka ni Luisa. "Babe, are you okay? May problema ka ba?" Tanong ni Luisa na 2 taon niya ng nobya. Tulad ni Don, si Luisa ay galing din sa napakayamang pamilya na may-ari ng mga media outlet sa bansa. Nakilala niya ito nang dahil sa negosyo at nagkasundo naman sila. Kaya nga merong namuong relasyon sa pagitan nila. Narito sila ngayon sa probinsya kung saan nakatira si Neri sa nakaraang 6 na taon upang i-assess ang lugar na pagtatayuan nila ng panibagong network. Unti-unti na rin kasing naiimpluwensyahan ng urbanisasyon ang probinsyang ito. Kaya naman sinamantala na ni Luisa ang pagkakataong makapag-expand ng kanyang negosyo rito. Yes, I'm okay," sagot ni Don at saka nagsimulang tusok-tusukin ang kanyang pagkain. Tila ba hindi niya kayang kumain ngayon dahil walang ibang tumatakbo sa kanyang isip kundi ang naging pagkikita nilang dalawa ni Neri makalipas ang 6 na taon. Hanggang ngayon ay iniisip pa rin niya si Neri. Pati na ang 2 bata na kasama ni Neri. Hindi maiwasang malagay ang isip ni Don sa posibilidad na baka siya nga ang ama nito. Binilang niya pa sa kanyang isip ang posibleng edad ng mga bata. Subalit naisip din niya na sa tagal ng panahon, marahil ay hindi lamang siyang lalaking nakasama ni Neri. "Are you sure? Hey, you know you can talk to me, right?" Nag-aalalang wika ni Luisa at saka humawak sa ibabaw ng kamay ni Don na nakapatong sa mesa. Bahagyang umiti si Don sa kanya. "I'm okay, may iniisip lang ako." Paniniguro naman ito sa kanyang nobya. Tumango si Luisa. "Well, kung ganun, maiba ako. Yung babae kanina, magkakilala ba kayo? How did you guys meet?" Tanong nito. Bigla namang natigilan si Don. Ipinakilala siya ni Neri sa mga bata bilang kaibigan ng yumaon nitong ama. Kaya paano naman niya ipapakilala si Neri sa bago niyang nobya?
Sasabihin niya ba na meron silang pinagsamahan at minsan ang nag-cross ang kanilang mga puso? She's the daughter of my late friend. Tipid na sagot na lamang ni Don. Hindi naman niya kasi alam kung papaano ipapaliwanag ang napakakomplikadong relasyon nilang dalawa ni Neri. At siguradong tatadta rin pa siya ng mga katanungan ni Luisa kung sakaling meron siyang mga masasabing kung ano na hindi madaling maunawaan. Ganun ba? Bakit hindi mo siya in-invite na kumain? I'm sure it would have been a good thing para naman makilala ko siya. Hindi mo siya kailangang makilala. Mabilis sa sagot ni Don na tila ba aligaga at hindi mapakali. Nang dahil dito ay kumunot ang noo ni Luisa at bigla siyang nagtaka sa inakto ni Don. Why not? She's your late friend's daughter. Parang anak mo na rin siya kung tutuusin. It really doesn't matter. Tipid na sagot ni Don. Lalong nagtaka si Luisa pero hindi niya nakinulit at kinwestiyon pa si Don. Gayunpaman, tila meron siyang kakaibang nararamdaman sa mga inakto ni Don. Napansin din kasi niya na kanina nag-ibang mukha nito na makita si Neri. At gayon din si Neri na tila ba umiwas sa kanila kanina at madaling-madali sa pag-alis. Nang makauwi si Neri sa kanilang bahay, ay binihisan muna niya ang kanyang mga anak at saka hinayaan ang mga ito na maglaro sa kwarto. Pagkatapos ay nagtungo siya sa salas kung saan naroon si Juliet at saka nag-alalang nagwika rito. Bakit sa dinami-rami ng probinsya sa bansa dito pa sila nagpunta? After 6 years? At bakit kinailangan pa naming magkita? Bakit ba siya nandito? Ano bang nangyayari? Sunod-sunod na tanong ni Neri na halos hindi na mapakali. Sis, teka, ikalma mo. Pero naiintindihan naman kita kasi kahit naman ako hindi ko gugustuhin na makita yung pinagtataguan ko. May negosyo yang doon, diba? Baka ayun lang dinayo niya rito. Nagkataon lang talaga na nagtagpo ang mga landas ninyo. Alam mo naman si Tadhana, napakaraming alam. Tugon naman ni Juliet. Halos mapasapo na lamang si Neri sa noo ngayon. Hindi naman kasi niya lubos inaasahan na makalipas ang napakahabang panahon, muling magtatagpo ang landas nila ni Don. Mabuti sana kung hindi ito maghihinala na siyang ama ng mga batang kasama niya. Sigurado si Neri na ayun ang tumatakbo sa isip ni Don ngayon. Natatakot ako. Paano kung malaman niya na sa kanyang kambal? Paano kung kunin niya sa akin ang mga anak ko once he finds out? He's a billionaire for pet's sake. Pwedeng-pwede niya akong kasuhan para makuha ang custody ng mga bata. Sis, sabi sa'yo, ikalma mo lang. Kung saan-saan na kasi tumatakbo yung isip mo. At saka, ikaw naman ang nanay ng bata. Ikaw nagpalaki sa kanila. Kaya mas may karapatan ka. Tsaka mayaman ka rin naman, diba? Kaya mo siyang tapatan. Taas kilay na sagot ni Juliet. Nauunawaan naman kasi niya ang kaibigan. Pero alam niya na wala itong dapat ikatakot dahil mukhang wala namang ibang intention si Don. I was, pero lumayo na ako sa poder ng mom ko. Kaya I'm pretty sure she cut me off all my inheritances. Kaya isa na lang akong ordinaryong tao ngayon. At kung pera lang magiging labanan, matatalo ako. Hindi ko kakayaning malayo sa mga anak ko. I can't handle the pain of losing my children. Sabi ni Neri at halos mabasag na ang kanyang boses dahil sa nagbabadyang pagpatak ng kanyang mga luha. Hinawakan ni Juliet si Neri sa braso nito bilang pagpakalma. Isipin mo na lang na family friend naman niya kayo at hinding-hindi niya gagawin ang kung anumang mga bagay na iniisip mo. At isa pa, hindi naman niya malalaman kung hindi mo ipapaalam. But what if he finds out the truth himself? Paano kung palihim siyang kumuha ng DNA test? Ano na lang ang gagawin ko? Nagkibit balikat si Juliet.
Eh di ayos din siguro, ayaw mo yon? Babalik ka ulit sa yaman? Magiging anak ng mga bilyonaryo ang kambal. Secured na secured ang kinabukasan ng mga anak mo. Hindi mo na kailangang magtrabaho o bumalik sa mommy mo. But I don't care about his money. Wala akong pakialam kung limpak-limpak pang perang meron siya sa bangko. Dahil hindi ko kailangan ng yaman niya. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Gusto ko lang ng buhay kung saan hindi niya kami guguluhin ng mga anak ko. Bakit para ngayon sobrang apektado ka pa rin sa kanya? Seryosong tanong ni Juliet na siyang nagpatigil at nagpatahimik kay Neri. Kasalukuyang nakaupo si Don sa kama. Pagkatapos niyang mag-lunch kasama si Luisa, ay bumalik na siya sa kanyang hotel room upang magpahinga. Gayunpaman, hindi pa rin mawala-wala sa kanyang isip ang naging pagtatagpo nila ni Neri kanina. Natigil lamang sa paglipad ang isip ni Don nang marinig ang telepono niya na nagre-ring. Kinuha niya iyon at nakita niyang tumatawag sa kanya si Daisy. Agad niyang sinagot ang tawag. Don, is there any news? Tanong ni Daisy. Isang mami ni Neri sa mga board of directors sa bubuksan na bagong network sa probinsyang pinuntahan ni Don. Kaya naman tumawag ito sa kanya ngayon upang sumagap ng bagong update sa investment. Everything is fine. Kakagaling lang namin sa site and the project is 90% done. In a few weeks, mabubuksan na natin ito sa public. We are still assessing kung sa papaanong paraan ito ilulunsad. But above all, our investment is doing great. Paliwanag naman ni Don. Well, that's good to hear. I had to convince Falco na mag-invest sa project na ito. Kaya sana talaga hindi mo ako biguin, Don. But really, may tiwala naman ako sa inyong dalawa ni Luisa. Malaki ang tiwala sa inyo ng board. Nakangiting wika ni Daisy. Sandali pang nagbigay ng kung ano-anong update si Daisy ukol sa negosyo na hanggang sa mauwi sa usapan ng tungkol kay Neri. Hindi na kasi nakapagpigil pa si Don na sabihin kay Daisy ang kanya nakita. I saw Neri kanina. Bika ni Don. Bigla namang natigilan si Daisy sa kabilang linya. What? Diyan sa Cebu? Naguguluhang tanong na to. Yeah, she's with her friend and 2 little kids. How come I've never heard na nagkaanak pala siya dito at nagsettle? Pahabol na paliwanag at tanong ni Don. Halos tumaas naman ang kilay at kumulo ang dugo ni Daisy sa kanyang narinig. What? Bigla naman nabalot ng pagtataka si Don. Hindi mo ba alam kung saan siya nagpunta after niyang umalis before? Hindi mo ba talaga siya hinanap? Bigla namang nakaramdam ng hiya at panliliit si Daisy. Baka isipin ni Don na wala siyang kwenta. Kaya naman nagmamadali siyang kumamyo. Ay, oo, I'm sorry. I just had a lot of things in my mind. Makakalimutan na talaga ako. Pero Neri specifically requested na lumayo para mamuhay ng tahimik. She wants to live a private life. Sino ba naman ako para tanggihan ang hiling ng nag-iisang anak ko? Kung ano-ano pa mga sinabi ni Daisy, pero wala nang naiintindihan si Don. Muli namang lumipad ang kanyang isip. Naisa na niyang tanungin kung sino ang tatay ng mga anak ni Neri. Subalit bigla siyang nahiya dahil ayaw naman niyang magmukhang tsismoso at sobrang interesado sa pribadong buhay ni Neri. Kinabukasan, nagsimula na mag-research ng mga talents na bata para sa kids channel na parte ng itinatayong media outlet ni Don. Ilang mga casting directors ang nagpunta sa paaralan sa Cebu upang mag-scout ng mga bata. At napunta nga sila sa paaralan kung saan nag-aaral ang mga anak ni Neri. Naglunsad pa ng isang performing class ang paaralang iyon kung saan maaaring makapili ng mga talents na makukuha ang bagong channel. Kasama si Don sa mga pumupunta sa paaralan upang makita niya mismo kung gaano kabibo ang mga bata. Hanggang sa makilala niya ang 2 bata na bibong-bibo kung kumanta at sumayaw. Lumapit si Don sa kambal na kababae at lalaki. Hello!
Nakangiting bati ni Don at saka lumuhod upang kapantay niya ang mga ito. Hello po! Sabay at magiliw na bati ng bata. Habang tinitingnan ni Don ang dalawa ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anak kayo ni Neri, right? Tanong ni Don sa dalawa. Sa puntong iyon ay iba na ang pakiramdam ni Don habang nakatingin sa dalawang bata. Tila ba meron siyang nararamdamang ugnayan na hindi niya maipaliwanag ng maayos. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Tuluyan na nga kayang madiskubre ni Don na nagkaanak siya kay Neri? Maaari kayang muling mabuhay ang pag-ibig na dating namagitan sa kanila? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.